For today's video, nandito tayo ngayon sa fish pond kasi ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang pag-a-apply ng T-seed bago tayo mag-stock ng ating mga tilapia fingerlings. Napaka-important ng step na ito dahil dito natin tinatanggal ang mga unwanted fish, predators, at iba pang organisms na pwedeng makaapekto sa growth ng ating mga alagang isda. Samahan niyo ako habang step by step natin itong gagawin, from preparation, tamang dosage, hanggang sa actual application sa pond. Kung beginner ka sa fish farming, this video is perfect for you. So without further ado, tara mga ka-farmers, let's get started. Alam nyo ba na hindi lang basta hinahalo ang T-seed? May purpose kung bakit dinadagdagan ito ng kusot. Una sa lahat, ang sawdust o kusot ay ginagamit bilang carrier o panghalo para mas mapadali ang pagkalat ng T-seed sa buong pond. Dahil ang T-seed ay kadalasang powder o pino, kapag direkta mo itong inilagay, may tendency na magsama-sama lang ito sa isang area. Kapag hinaluan natin ng kusot, mas nagiging even o pantay ang distribution nito sa tubig. Ibig sabihin, mas effective nitong napapatay ang unwanted organisms tulad ng mga predator fish, snails, o iba pang pests sa pond. Kung beginner ka sa fish farming, this video is perfect for you. Ngayon mga ka-exquisite, pag-usapan naman natin ang tamang dosage ng ating T-seed para maging effective ang pag-prepare ng ating fish pond. So ang recommended dosage ng T-seed ay nasa 15 to 20 grams per cubic meter ng tubig. Ibig sabihin, kinocompute natin base sa volume ng tubig sa pond, hindi lang sa lawak. Halimbawa, kung ang pond natin ay may size na 3,000 square meters at ang average depth ay 1 meter, ang total volume natin ay 3,000 cubic meters. So ang kailangan nating T-seed ay nasa 45 to 60 kilos. Importante na tama ang dosage dahil kung kulang baka may matirang unwanted fish or predators. Pero kung sobra naman, mas tatagal bago mawala ang toxicity sa tubig. Sa pag-a-apply naman, ibabad muna natin ang T-seed sa tubig, pwede 1 hour para lumabas ang bisa nito. After that, ikalat natin evenly sa buong pond para siguradong lahat ng area ay maabot. At tandaan mga ka-exquisite, after application, maghintay tayo ng mga 5 to 7 days bago mag-stock ng fingerlings. Siguraduhin muna natin na safe na ang tubig. Ganyan lang kasimple ang tamang paggamit ng T-seed sa fish pond. Pag-uusapan natin kung bakit nga ba nabubula ang tubig sa pond kapag nilagyan ng T-seed. Mapapansin nyo dito sa ating pond, after natin mag-apply ng T-seed, biglang nagkaroon ng maraming bula sa ibabaw ng tubig. Maraming nagtatanong kung normal ba ito o may problema ba sa pond at ang sagot, normal lang po yan. Ang T-seed kasi ay may sangkap na tinatawag na saponin. Ito ay isang natural compound na parang sabon ang effect sa tubig. Kaya kapag nahalo na ito, bumababa ang surface tension ng tubig at nagkakaroon ng bula parang naglagay ka lang ng sabon sa tubig. Habang hinahalo ng hangin o galaw ng tubig, mas lalo pang dumadami ang bula. Ibig sabihin nito, active pa ang T-seed sa pond at ginagawa nito ang trabaho niya lalo na sa pag-eliminate ng unwanted fish at predators. Pero tandaan, hindi pa safe maglagay ng fingerlings habang may bula pa. Kailangan natin hintayin na mawala ito at siguraduhing humina na ang epekto ng T-seed bago tayo mag-stock ng isda. So mga ka-exquisite Farmin Info TV, kapag nakakita kayo ng bula sa pond after T-seed application, huwag mag-alala, parte yan ng proseso. Pasalamat po tayo kay Manong Bert. Siya po ang naatasan nating mag-apply ng T-seed dito sa ating fish pond. Siya po ang may experience na sa ganitong proseso, kaya kampante tayo na maayos ang magiging resulta. Kasama rin natin si Tata na tumulong sa araw na ito. Malaking bagay talaga ang may katuwang sa trabaho, lalo na dito sa fish pond dahil hindi biro ang gagawin natin.
A few moments later. Nag-additional ako ng isang bottom drain dito sa pond number 2 para mas mapadali ang paglabas ng tubig lalo na kapag maglilinis tayo o magha-harvest ng ating mga tilapia. Alam naman natin na napakahalaga ng proper water management sa fish pond, kaya malaking tulong talaga itong upgrade na ito. Dati kasi, medyo nahihirapan tayo sa pag-drain ng tubig lalo na kapag marami ng dumi at sediment sa ilalim ng pond. Pero ngayon, dahil may extra bottom drain na tayo, mas mabilis na ang water flow palabas at mas malinis ang pond natin. Makikita nyo rin dito kung paano natin inayos ang placement ng drain para siguradong lahat ng dumi sa ilalim ay madadala palabas. This will help maintain good water quality, which is very important para maging healthy ang ating mga alagang tilapia. Sa mga nagbabalak mag-fish pond dyan, isa ito sa mga pwede nyong i-consider na improvement simple lang, pero malaking tulong sa maintenance at productivity ng pond. Samahan nyo ako sa video na ito habang ipinapakita ko sa inyo kung paano natin ginawa ang additional bottom drain at kung paano ito makakatulong sa ating fish farming. Nakaredy na ang ating PVC pipe para after maghukay sa tamang depth, dire-diretso na natin itong may install sa ilalim ng pond. Importante na tama ang lalim ng paghuhukay para siguradong maayos ang flow ng tubig papunta sa bottom drain. Hindi pwedeng mababaw lang kasi baka hindi makuha lahat ng dumi sa ilalim. At hindi rin pwedeng sobrang lalim na mahihirapan naman tayo sa installation. Habang naghuhukay tayo, sinisigurado rin natin na pantay ang ilalim at naka-align ang direction ng pipe papunta sa outlet. This way, magiging smooth ang paglabas ng tubig at mas efficient ang drainage system natin. Pagkatapos mahukay, ilalagay na natin itong PVC pipe at i-check kung sakto ang fitting. Kailangan tight and secure para maiwasan ang leak in the future. 1 hour later. Heto na ang pond number 2 at kung mapapansin ninyo, kitang-kita na ang mga cracks o bitak sa lupa. Ibig sabihin nito, tuyo na talaga ang pond at ready na ito para sa next step ang pagpapasok ng tubig. Good sign ito mga ka-vlog dahil kapag nagkaroon na ng cracks ang lupa, mas stable na ang ilalim at mas ready na itong tumanggap ng tubig without unnecessary leakage. Kaya ngayon, pwede na natin simulan ang patubig para unti-unti nang mapuno ang ating pond.